Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dating Pangulong Gloria Arroyo, pinawalang sala ng Korte Suprema sa kasong plunder. Sandigan Bayan naglabas ng hold departure order laban sa mag-amang Binay. Liberal Party hindi nasasali sa supermajority sa House of Representatives. Magiging roadmap sa usapang pangkapayapaan inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa 100 bilyong pisong halaga ng agri-equipment sa DA compound sa South Cotabato, kinakalawang na. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-19 sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasaktan sa dalawang magkahiwalay na aksidente sa Laguna at Maynila. Isang lalaki namang biktima ng pambubugbog sa Bulacan ang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng kotse at tricycle sa Sampaloc, Manila pasado 1:00 kaninang madaling araw. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue Team ang mga galos sa paa at tuhod ng 16 anyos na biktimang si John Robert T. Posible ring nabali ang buto sa kaliwang binti nito kaya nilagyan ng splint. Ang MMDA Rescue Unit naman ang nag-asikaso sa pasahero ng tricycle na nagtamuri ng malubhang pinsala sa ulo at isinugod sa ospital. Samantala, nirespondihan rin ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng van at kotse sa Binyan, Laguna kagabi. Nasugatan ng driver ng kotse na si Stacy Chu habang nakaramdam ng pananakit ng ulo ang driver ng van na si Jesse De Pagon matapos siyang tumama sa upuan. Nakita ko na malayo pa lang, paserbing-serbing. Nagpreno na ako kasi parang malapit na sa akin eh. Ayun, huminto na ako nun eh. Kaya tumama pa rin. Matapos tapatan ng paunang lunas, si Chu ay dinala na ito sa Binyan Police Station kasama si Dipagon para sa investigasyon. Sa bahagi naman ng Malolos, Bulacan ay isang lalaking biktima ng pambubugbog ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa biktimang si Miko Sampana, pauwi na sana sila ng bahay ng kanyang misis nang bastusin ito ng ilang kalalakihan. Nang ipagtanggol ni Sampana ang kanyang asawa ay binugbog umano siya ng mga lalaki. Matapos bigyan ng paunang lunas ng UNTV Rescue ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue. Bilang bahagi naman ng mas pinalawak na serbisyo publiko ng UNTV, sumailalim sa first aid training ang mga staff at crew ng UNTV Los Angeles, California, USA. Ito ang balita ni Christy Rosacia. Sumailalim ang mga reporter, cameraman at staff ng UNTV Los Angeles kasama ang ilang volunteer ng Members Church of God International LA Chapter sa training sa First Aid at Cardiopulmonary Resuscitation o CPR sa ilalim ng American Safety and Health Institute o ASHI. I had confidence in God because we do the part together. We already do the training. But when really emergency, God is going to work the rest. And I know this group is going to be good to save people life. Sa Amerika, mayroong namamatay kada 2 minuto dahil sa atake sa puso at mahigit sa 25 ang nalulunod sa loob ng 2 araw at ang pagsasagawa ng CPR sa mga ito ay maaring makasagip ng kanilang buhay. And we're happy today to be sharing with this particular church who want to be prepared in case the disaster emergency because every 2 seconds somebody needs medical attention. Gusto namin na masundan yung advocacy ni Kuya Daniel na tulong muna bago balita. Makatulong tayo dun sa ating mga kapwa-tao na nasa sakuna. Bago tayo kumuha ng balita, mabigyan muna natin sila ng pangunang tulong. Ang susunod na step after nito, kung loloobin ng Diyos, meron pa tayong mga darating na training with the same agency, kagaya ng basic water safety, basic rappelling,
basic disaster preparedness and response. Ikinatuwa naman ng ASHI trainer na si Andres Altamirano ang pagpupursige ng grupo at umaasa sila na umpisa na ito ng mas mabuting samahan ng UNTV at ASHI sa pagbibigay ng serbisyo publiko. These groups is excellent groups. It's a good opportunity and privilege to partner up for doing more project and more training because we never stop learning. Cristo Sasia, UNTV News and Rescue, El Monte, California. Dinismiss na ng Korte Suprema ang kasong plunder ni dating Pangulong Gloria Arroyo na nag-ugat sa umano'y maanumalyang paggamit sa 366 million pesos na pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ipinag-utos rin ng Korte Suprema ang pagpapalaya kay Arroyo. Mula sa Supreme Court, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Attorney Red, sa pinawalang sala ng Korte Suprema, itong si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo sa kasong plunder kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit sa pondo ng PCSO. Sa botong 11-4, kinatigan ng Korte Suprema ang demurrer to evidence ni Arroyo at dinismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Iniutos din ng mataas na hukuman ang agarang pagpapalaya kay Arroyo mula sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan siya naka-hospital arrest simula pa noong October 2012. Narito yung pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Chodorte. Wherefore, the Court grants the petitions for certiorari, annuls and sets aside the resolutions issued in criminal case number SB-12-CRM-0174 by the Sandigan Bayan on April 6, 2015 and September 10, 2015, grants the petitioners respective demurrers to evidence, dismisses criminal case number SB-12-CRM-0174 as to the petitioners Gloria Macapagal Arroyo and Benigno Aguas for insufficiency of evidence, orders the immediate release from detention of said prisoners. Sinulat itong desisyon ni Associate Justice Lucas Bersamin at sinangayunan naman ni Associate Justices Presbitero Velasco Jr., Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brion, Mariano del Castillo, Diosdado Peralta, Jose Perez, Jose Mendoza, Bienvenido Reyes, Estela Perlas Bernabe at si Justice Francis Hardeleza. Tumutol naman sa desisyon sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carbio at sina Associate Justices Marvic Leonen at Alfredo Benjamin Cagiwa. Pinawalang sala rin ng Korte Suprema ang kapwa akusado ni Arroyo na si Benigno Aguas na dating budget officer ng PCSO. Nagugat ang kaso laban kina Arroyo at Aguas sa umano'y maanumalyang paggamit sa 366 million pesos na pondo ng PCSO mula 2008 hanggang 2010. Nagsalamat naman ang kampo ni Arroyo sa desisyon ng Korte Suprema dahil makakalaya na rin ang dating Pangulo makalipas ang halos 4 na taong pagkakakulong. Narito yung pahayag ng abogado ni dating Pangulong Arroyo na si Attorney Lawrence Arroyo. Every minute, every second na nakakulong yung tao na walang sala naman o pinawalang sala, then an injustice is being done. That's why we're here hoping na ma-release within the day. If not, then as soon as possible. Attorney Reds, ang magiging proseso ngayon ay bibigyan, padadala ng Korte Suprema ng kopya ng desisyon itong Sandigan Bayan at yung sheriff ng Sandigan Bayan. Yun ang magpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema na palayain itong si dating Pangulong Arroyo. Balik sa'yo. Roderick, isang katanungan lamang, no? Medyo matagal nang final tong Supreme Court petition na to, no, diyan sa Korte Suprema. Bakit ngayon na-timingan na ilabas yung desisyon nung hindi na presidente si President Aquino? Meron bang sinabi diyan sa timing si spokesperson Teodorte? Walang particular na sinasabi tungkol dun sa timing nung pagkakalabas ng desisyon, lalo na tungkol doon sa tanong na bakit ngayon lang ito nailabas. Pero ang nangyari sa kasong ito ay 3 o 4 na beses na extend yung status quo ante order doon sa proceeding sa Sandigan Bayan. At ito nga ay ilang beses na rin naipagpaliban yung botohan dito, yung deliberation dito
ng mga maestrado ng Korte Suprema. Ito ay dahil batay sa panuntunan ng Korte Suprema, maaring yung pagtalakay o deliberasyon sa kaso ay may pagpaliban kapag hiniling ito ng isa sa mga maestrado ng ating mataas na hukuman. Attorney Red. Roderick, last na lang, no? Yung demurrer to evidence, ito ay parang motion to dismiss na dahil kulang ang ebidensya, tama ba? O meron din bang iba pa bang basehan itong Korte Suprema for dismissing the case? Ang inanunsyo lang ng tagapagsalita ng Korte Suprema kanina ay yung falyo o yung dispositive portion ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi pa na natin nakikita yung kabuang teksto o kabuang letra ng desisyon. Ang inanunsyo lamang ay yung botohan at yung desisyon na dinismiss itong kasong ito laban kay Ginang Arroyo dahil nga doon sa kakulangan ng ebidensya. Ang iniakyat dito ni dating Pangulong Arroyo sa Korte Suprema ay yung denial o yung pagtanggi ng Sandigan Bayan doon sa kanyang sinampang demurrer to evidence doon sa kanyang kaso matapos nga yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution. Ito ay iniakyat niya bilang petisyon, bilang apila dito sa Korte Suprema at yun ang pinagbigyan naman ng Korte Suprema sa kanilang desisyon ngayong araw. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa Supreme Court sa Maynila. Samantala, anumang oras ay maaari ng makalaya at lumabas ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC si Pampanga Representative Gloria Arroyo upang bigyan tayo ng update mula sa Quezon City. Ito ang balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Base nga sa impormasyon na ating nakuha sa loob ng Veterans Memorial Medical Center at ayon na rin kay Attorney Jose Flaminiano, isa sa mga abogado ni dating Pampanga Congresswoman Arroyo, ay nakaimpakit raw ito at hanggang sa kanyang paglaya at hinintay na nga lang nila ay ang desisyon ng Korte Suprema. Maaga pa lang, dito na sa VMMC ang mga apo at ang anak ni CJMA na si Mikey Arroyo. Hapon na lumabas ito ng ospital, subalit hindi na ito nagpaunlak pa ng anumang pahayag sa media. Ayon kay Attorney Estelito Mendoza, isa sa mga abogado ni CJMA, maliban na sa kanyang mga kaanak ay nasa loob rin ng ilan sa kanyang mga kaibigan. Sinabi pa ni Mendoza na ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ni Arroyo ang kanyang magiging trabaho, gagawin na oras na makalabas na siya at makabalik sa kapanan. Isa sa mga plano nito ay dumalo sa pinakaunang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte na itid daw nito na dumalo sa National Security Council meeting. Oras na kalabas ng VMMC si Arroyo ay plano niyang dumiretso sa kanilang bahay sa La Vista Subdivision sa Quezon City para magsagawa naman ang kanyang press conference. Sa isang statement, pinasalamatan ni Arroyo si Pangulong Duterte at ang Korte Suprema. Angela, sa ngayon, sa isang impormasyon din natanggap natin mula sa Sandigan Bayan, ay kaninang 4:30 ay nagsarado na ang docket section na dapat ay tatanggap ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman na ngayon, isa sa posibleng dahilan yan ay bukas na yan matanggap ng Sandigan Bayan at bukas na rin na maibigay ang mga dokumento na yan dito sa VMMC. Angela? Maraming salamat, Grace Casin, live na nagulat mula sa Quezon City. Naglabas na ng hold departure order o HDO ang Sandigan Bayan laban kay dating Vice Presidente Jejomar Binay at 11 iba pa na kinabibilangan ng kanyang anak na si Junjun Binay. Ito ang balita ni Rosalie Coz. May inilabas ng hold departure order si Justice Amparo Cabotahitang ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kay dating Vice President Jejomar Binay, anak na si Junjun at 10 iba pa epektibo ngayong araw. Ang hold departure order o HDO na ipinalabas ay kaugnay na mga kasong kinakaharap ngayon ng mag-amang Binay sa Sandigan Bayan, partikular na ang paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019, falsification of public documents at malversation of public funds. Hold departure orders or HDO are issued to maintain the effectiveness of the court's exercise of its jurisdiction over the cases. So although this has nothing to do with the existence or non-existence of probable cause. Nilinaw naman ng korte na kahit nasa ilalim ng hold departure order ang isang akusado, maaari pa rin itong makapagbiyahe sa labas ng bansa kung ipahihintulot ng korte. All of the accused or any of the accused may travel abroad, but it is
required that they must first secure the permit coming from the court. Sinampahan ng kaso ang mga Binay dahil sa umano'y maanumalyang pagpapatayo ng Makati Car Park Building na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos mula 2007 hanggang 2013. Bukod sa mga Binay, may ilang dating empleyado at opisyales ng Makati City Hall ang nahaharap sa mga katulad na kaso. Samantala, naniniwala naman ang kampo ng mga Binay na madidismiss din ang mga kasong kinakaharap ng mga ito sa anti-graft court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Samantala, hindi na itutuloy ng Liberal Party o LP ang pagsama sa majority bloc na mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Victor Cosare. Kagabi nanumpa na kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong miyembro ng Government Peace Panel na kinabibilangan ni Hernani Braganza, Atty. Rene Sarmiento, Atty. Party congressman kanina, inihayag ng LP na hindi na ito sasama sa majority bloc sa House of Representatives kundi magiging oposisyon o minority bloc. Tatangkain naman ni outgoing House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na makuha ang liderato ng minorya sa Kamara. Posible namang makalaban ni Belmonte sa minority leadership race sina Congressman Toby Tiangco ng United Nationalist Alliance o UNA at Quezon Representative Danilo Suarez. Under me, if elected, which is still an if, we will have a good and credible opposition, which in the long run will be good for the administration. Ayon kay Belmonte, mula sa dating 116, sa ngayon nasa 40 na lamang ang natitirang LP members sa House of Representatives at posibleng mabawasan pa ito. A portion of the LP have opted to become the minority. We welcome anybody of any color, our former allies or any of them, or the party list people to join the minority. Una nang nakipagnegosasyon ang LP sa PDP laban para sa isang koalisyon at mapabilang sa supermajority, subalit hindi na ito natuloy. Itinuturo naman ni Congressman Rodolfo Fariñas sa LP ang problema kung bakit hindi natuloy ang koalisyon bagamat pinagbibigyan na ng PDP laban ang hiling ng Partido Liberal. Dating miyembro ng LP si Fariñas na lumipat sa PDP laban at siyang matunog na magiging House Majority Leader. Iginiit naman ni Belmonte na kahit magiging oposisyon sila sa Kamara, nais pa rin nilang magtagumpay ang Duterte administration. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na hindi maglalagay ng barikada sa bahagi ng Commonwealth Avenue patungo sa Batasang Pambansa sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 25. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi na maglalagay ng mga barikada o container van ang National Capital Region Police Office sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Subalit, isasara pa rin sa trapiko ang bahagi ng Commonwealth Avenue simula sa Ever Cotesco hanggang sa Sandigan Bayan o sa tapat ng Jock Fair Building. Ayon kay NCRPO Chief Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, wala silang namomonitor na anumang banta sa zona ng Pangulo at posibleng wala ring anti-government protest. Do not expect violent rallies ngayon. Yung ine-expect nating mga rallies are actually supporters ng ating presidente. And we take lessons from yung sa Malacanang na pinapasok. Ngunit kung nanaisin daw ng Pangulo na makalapit ang mga protesters hanggang Batasan, ay mayroon na silang contingency plan para dito. Piniprepare natin yun nga baka payagan na lumapit yung mga supporters, no. So yun ang mas binabantayan natin ngayon. Baka magpilit na pumasok mismo dun sa Batasan. Sinabi pa ng general na 16,000 pulis ang itatalaga nila sa zona at 11,000 rito ay ilalagay sa bisinidad ng Batasang Pambansa. Kabilang na ang may 500 Special Action Force na mamamahala sa Task Force Antabay.
Bagamat walang namumonitor na pagbabanta, tiniyak ng pamunuan ng NCRPO na itataas pa rin nila sa full alert status ang buong pwersa ng mga pulis sa Metro Manila bago ang weekend. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. NAIA runway closure dahil sa natuklap na asfalto, paiimbestigahan ng Department of Transportation. Krimen na nangyayari sa Metro Manila bumaba simula July 2015 hanggang July 2016. Nasa 100 bilyong pisong halaga ng agri-equipment sa DA compound sa South Cotabato, kinakalawang na. Phoenix Suns point guard Brandon ay tumating sa ating bansa para paunlakan ang pagsisimula ng NBA Fit Week. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao Aurora sa Quezon City. Itong balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Attorney Reg, bahagyang umuusad itong mga sasakyan southbound lane dito sa may area ng EDSA Cubao. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic ngayon. Sa mga bibiyahe po ng EDSA, lalo na po kung dadaan po kayo dito sa may Aurora. Particular, itong service road at itong underpass, mabagal na po at bahagyang nausad ang mga sasakyan. Magsisimula po yan, southbound lane, dyan sa may area ng EDSA Kamuning. Tuloy-tuloy na po, moderate to heavy traffic hanggang makarating kayo sa may area ng Cubao. Itong traffic na ito ay tuloy-tuloy po hanggang dyan sa may area ng Farmers at sa may Campo Crame. Itong area naman going po ng Ortigas, particular malapit po dyan sa may area ng Mega Mall, bahagyang mabagal rin po. Moderate traffic po tayo hanggang sa may area na yan, southbound ng Ortigas. Tuloy-tuloy po hanggang kayo ay makarating ng crossing dyan sa may Shaw. Ito pong area naman ng Pioneer going po ng Orense, bahagyang umusad, subalit makarating po ng area ng Buendia at Ayala. Moderate to heavy traffic po tayo sa lugar na yan ng Makati. Makalagpas po dyan ang area going po ng Magallanes Interchange hanggang makarating naman sa may area ng Tav ay moderate traffic din. Samantala, mas mabagal ang daloy po ng mga sasakyan pa northbound. Magsisimula po yan sa may Magallanes Interchange. Heavy traffic na po ang area ng Ayala at Buendia, tuloy-tuloy po hanggang sa may area ng Orense, kasama na rin ang Pioneer dyan sa may Mandaluyong. Moderate to heavy traffic naman ang area po going po ng Cubao, particular dyan po sa may White Plains, tuloy-tuloy po dito sa may area ng Main Avenue. Subalit, makarating naman po dito sa may area ng Cubao Aurora hanggang sa may area po ng Kamuning ay moderate traffic po tayo. Subalit luluwag naman pagdating po ng Kamuning flyover hanggang makarating naman dyan sa may Quezon Ave. Subalit, ito pong northbound lane ng North Ave hanggang makarating po kayo ng Muñoz ay moderate to heavy traffic po sa oras na ito. Lagi po nating pinapaalala sa ating mga kababayan itong number coding. Hanggang mamayang alas 7 po ng gabi ay patuloy itong ipapatupad ng MMDA. Lahat po ng sasakyan ng plate number nagtatapos sa number 3 at sa number 4, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa EDSA Cubao sa Aurora sa Quezon City. Sa ibang balita, kinikilala ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema ng pawalang sala si dating Pangulo at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng PCSO. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Iniyayag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na kikilalanin ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema na pawalang sala si dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng PCSO. Sinabi naman ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, mas mabuting irespeto ng lahat at sumunod sa Supreme Court's ruling.
Ayon naman kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa na dati ring miyembro ng gabinete ni CGMA, ang desisyon ng Korte Suprema ay nangangahulugan ng hustisya sa kampo ng dating Pangulo. And of course, personally, because I served under President Arroyo, I rejoiced over this decision that had already given him what she rightly deserves, which is justice. We talked on the phone on my way here, and I congratulated her. And so she said that, from the background, I could hear so many people there. Okay. So maraming bumisita sa kanya. Because I have been visiting her with my wife many times over. And so, on a personal note, not expressing anybody's feelings, but I'm so elated that justice had been served with this decision. Una nang nagpahayag ng kanyang posisyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ni CGMA. Inalok ng Pangulo noon si Arroyo na bibigyan ng pardon, ngunit tinanggihan ito dahil sa implikasyon na guilty siya sa kaso. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Pangulong Duterte kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema na pagpapawalang sala sa dating Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinabulaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang lumalabas na balita na tatanggalin na sa pwesto si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Perfecto Yasay Jr. Ayon kay Pangulong Duterte, nais niyang linawin ang mga haka-haka patungkol sa pag-alis sa DFA ni Yasay Jr. Sinabi ng Pangulo na patuloy ang trust and confidence niya kay Yasay. Assure the secretary that he is in good company and there's no truth to the humor that there's a plan for his ouster. Far from it, actually. I would like the Philippines to know that I personally pleaded with Secretary Yasay to join my government because he is competent and honest and he knows his business. Lumabas ang naturang issue sa kalagitnaan na rin ng usapin ng posisyon ng Pilipinas kaugnay ng desisyon ng Arbitration Court sa maritime case laban sa China. Sa iba pang balita, inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang roadmap ng usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa Bangsamoro Community at iba pang rebeldeng grupo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kagabi nanumpa na kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong miyembro ng Government Peace Panel na kinabibilangan ni Hernani Braganza, Atty. Rene Sarmiento, Atty. Angela Librado Trinidad at Atty. Noel Felonco. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Duresa, inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang roadmap ng pamahalaan sa usapang pangkapayapaan. Nakapaloob sa roadmap ang magiging partisipasyon ng Bangsamoro people sa peace talks at iba pang rebeldeng grupo. This will cover our engagements with the Bangsamoro, including the CPP, NP, NDF, and then of course our effort to do closure to the agreements with the other rebel groups like the CPLA. Nakatakda na rin ang formal resumption ng pag-uusap ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at Government Peace Panel sa August 20 sa Norway. Kabilang sa pag-uusap ang pagpapalaya sa mga political prisoner. Ayon sa OPAP Secretary, inatasan na ni Pangulong Duterte ang mga kinauukulang ahensya kung posible ang temporary release sa mga political prisoner. And then we will discuss, of course, the matter about releases of prisoners, and this will be discussed. But we would like to tell you in advance that the President had directed yesterday for the different agencies, concerned agencies of government, to already start working on the possible temporary release of members of the CPP, NP, NDF who will be participating in the peace negotiations. But the legal procedures will have to be closely followed according to him.
Binigyan diin ni Secretary Duresa na committed pa rin sila na ipatupad ang ilang probisyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na nabuo na sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa kabila nito, ipapaubaya na lamang ng Administrasyon Duterte sa Kongreso ang pagsasabatas ng draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinag-uusapan na ngayon ng ilang eksperto sa West Philippine Sea dispute ang pagbuo ng ASEAN Coalition bilang pagbuhay sa multilateral response ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Nagsagawa ng forum ang ilang eksperto sa issue ng maritime dispute sa West Philippine Sea upang pag-usapan ang pagbuo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Coalition. Isusulong ang pagbuo ng koalisyon upang magkaroon ng multilateral response ang ASEAN sa mga issue gaya ng South China Sea dispute. Isang linggo kasi matapos ang arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration, wala pa ring inilalabas na joint statement ang asosasyon tungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Deputy Director Murray Hebert ng Southeast Asia Program, nagkaroon naman ng draft statement ang sekretarya ng ASEAN, subalit hindi ito opisyal na nai-release. We understand that the ASEAN Secretary prepared a draft statement. It's been circulated, but China's closest friends seem to have blocked the release. Dumalo sa forum si former Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Albert Del Rosario. Ayon sa dating DFA Secretary, importante na magpalitan ng opinyon ang mga eksperto tungkol sa pagbuo ng ASEAN Coalition upang maunawaan ang maiaambag nito sa kaisahan ng iba't ibang bansa sa Southeast Asia. This is unfortunate. But I think what ASEAN should do is, as Murray had said, they could look for an equation where those who don't want to say anything are abstracted from those who want to deliver a message. And the message these days is the rule of law must be adhered to. We'd like to move forward with ASEAN on board. So I think it's very important that we continue to do this and we continue to work with other nations in the responsible community of nations, and the world has to hear this. Isusulong ang ideya ng pagbuo ng ASEAN Coalition sa isasagawang ASEAN Ministerial Meeting mula July 23 hanggang 26 sa Laos. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Makati City. Pinaiimbestigahan ng Department of Transportation ang natuklap na aspalto sa NAIA runway na naging dahilan upang i-divert ang maraming international at domestic flights sa Clark International Airport kahapon. Ito ang balita ni Monokson. Humingi ng paumanhin si Department of Transportation Secretary Art Tugade sa lahat ng mga pasahero na naabala ng pagsasara ng runway kahapon dahil sa emergency repair ng natuklap na aspalto. Ayaw isisi ni Tugade sa nakaraang administrasyon ng problema at sinabing inaako niya ang lahat ng responsibilidad sa pagka-divert sa 10 international at domestic flight sa Clark International Airport. Magpapatupad ng bagong Standard Operating Procedure o SOP ang Transportation Department hinggil sa mga ganitong kaso. Ako ho ang nakaupo ngayon dito, hindi ho ako titingin sa nakaraan. Ako ho ang nakaupo dito, responsibilidad ho namin yan. Nangyari ho yan, please accept our apologies and we will do our utmost best that a repeat will never happen. Balik operasyon na ang buong NAIA complex matapos maisailalim sa repair ang natuklap na aspalto sa runway 624 kagabi. 10:35 ng gabi nang matapos ang repair, subalit daang flights ang naapektuhan. Ayon sa Manila International Airport Authority, 53 departure at 76 arrivals ang naapektuhan sa 4 na terminal, habang 8 international flights at 41 domestic flights naman ang nakansela.
Bagamat sinabi ng MIA na hindi substandard ang asfalto, patitignan pa rin ito ng Department of Transportation. Sa pamamagitan nito, makagagawa ng mas maayos na plano ang MIA sa mga susunod na araw. Taong 2013 ang huling mag-asfalto sa runway at taong 2018 pa sana ito ma-overdue, subalit nasira na ito ngayon. You can have scientific methodologies to examine the material that was used. Nagpasalamat naman ang Civil Aeronautics Board sa mga airline companies. Ayon sa CAB, force majeure ang nangyari at walang pananagutan ang mga airline company sa mga pasahero. Subalit imbis na maningil, hindi na nagpabayad ng booking fee at namigay pa ng ilang pagkain ng ilang airline company. Sa kabila nito, nais ng CAB na magkaroon ng maayos na emergency plan sa mga kagayang sitwasyon para na rin sa kapakanan ng mga pasahero. There are not enough buses. So these are one of the things that we should review. No? Well, how do we deal with this situation? Do we compel the airlines to provide standby buses in cases of emergency? Bukas naman ang tanggapan ng CAB sa mga reklamo ng ilang mga apektadong pasahero. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasay City. Kinakain na ng kalawang ang mga kagamitang pang-agrikultura sa South Cotabato na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hindi nagagamit at kinakalawang na ang nasa 100 milyong halaga ng mga modernong agriculture equipment sa compound ng Department of Agriculture sa Tupi, South Cotabato. Natuklasan ito nang bumisita sa lugar si Agriculture Secretary Manny Piñol nito lamang Lunes. Ang ilan sa mga ito ay mga traktor na 1 taon nang nasa lugar at mga rice at corn harvester na nagkakahalaga ng milyong piso kada isa na nabili 4 na taon nang nakalipas. Ayon kay Piñol, hindi na ipamahagi ang mga kagamitan sa pagsasaka dahil kailangan munang makapagbigay ng 15% ng halaga nito ang mga benepisyaryo bago mai-award sa kanila. Sa nakaraang administrasyon ay 85% ng halaga ng mga equipment ang sagot ng gobyerno. Nagbigay na ng direktiba ang kalihim upang i-audit ang pondo para sa proyekto. Pinapakumpuni na rin ni Piñol ang maaari pang magamit bago ito ibigay sa mga magsasaka. Ang dating regional director sa lugar ay agad na inalis sa pwesto ni Piñol nang umupo siya bilang kalihim ng agrikultura. Pinaiimbestigahan na ang insidente at inaalam na rin ang kaso maaaring isampa laban sa mga opisyal na may liabilidad sa pagbili at bigong pamamahagi ng mga equipment. Ayon kay Piñol, nakadagdag sana sa produksyon ng pagkain kung naipamahagi ang mga kagamitan sa pagsasaka. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa ibang balita, nire-respeto ng Senado ang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa Paris Agreement on Climate Change. Ito ang balita ni Brian De Paz. Noong April 22, 2016 sa panahon ng Administrasyong Noynoy Aquino, lumagda ang Pilipinas sa makasaysayang Paris Agreement on Climate Change. Dito nangako ang Pilipinas na babawasan nito ang carbon emission ng 70% hanggang sa taong 2030 sa tulong na rin ng international community. Sa nasa 178 nasyon na lumagda sa agreement, sa kasalukuyan ay 19 pa lamang na mga estado ang nakapagratifika at nag-aproba ng batas ukol sa paglimita sa greenhouse gas emission sa kanilang bansa. Habang sa Pilipinas ay hindi pa ito naibibigay sa Senado upang maratifika. Subalit para kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang international agreement ay magiging balakid sa mga umuunlad pa lamang na bansa tulad ng Pilipinas. Sabi ko, you do not do it that way, Mr. Ambassador. You who have reached your apex and along the way spewed a lot of contaminants and emissions and will ahead in destroying the climate. Good for you. We are here. We have not reached the age of industrialization. We are going into it. But you are trying to stymie with an agreement na hanggang dito lang kayo, dito lang kayo, we maintain the present emission. Oh, that's stupid. I will not honor that. Sabi niya, but you signed that was not my signature.
Ayon naman kay Senate President Franklin Drilon, ang Pangulo ang nagsisilbing arkitekto ng foreign policy ng bansa at dapat na irespeto ang posisyon ng Pangulo sa issue. The President is the architect of our foreign policy. He is the principal actor insofar as foreign policy is concerned. We respect the position of the President. Ayon kay Senador Drilon, papel o trabaho ng Senado na ratipikahan o pagtibayin ang isang kasunduan. Ngunit kung ayaw ng punong ehekutibo na ipadala ito sa Senado ay dapat iginagalang ng mataas na kapulungan. The role of the Senate is treaty ratification. If President Duterte, as a matter of policy, has decided that we will not ratify the agreement, then that is a prerogative that he has as Chief Executive. Sinabi ni Senador Drilon, pareho lang ang nasabing issue sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA noon. Then President Aquino took the position that EDCA is not a treaty which requires concurrence and therefore did not send it to the Senate. The Supreme Court sustained the President and said indeed it was not a treaty which required the concurrence by the Senate. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate. Nangunguna sa dahilan ng pang-aabuso sa mga bata ang kahirapan. Bata ito sa datos sa mga kasong hinaharap ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Yung usapin ng kahirapan na siyempre maraming inaanak na kalagayan yan. Related din ito dun sa ating poverty incidence, no? Yung kalagayan ng komunidad, yung kawalan ng hanap buhay, kawalan ng oportunidad, yung edukasyon din, no? So, sabihin lahat ng ito, nagko-contribute. Sa mga natatanggap na ulat ng Department of Social Welfare and Development na kaso ng pang-aabuso sa mga bata, kadalasang ang kahirapan ang nagtutulak sa mga magulang na gawin ito. Kabilang dito ang child trafficking at child labor. Isang halimbawa nito ang pananakit sa 3 taong gulang na batang babae sa Mexico, Pampanga. Bukod sa pananakit, isa ring binabantayan ng kagawaran ang paggamit sa mga bata sa pagbebenta ng illegal drugs. Isa na rin sigurong kaugnay din doon sa child trafficking, no? Nagagamit din yung ating mga bata, no, ng mga drug syndicates. Victimize sila. Siyempre tingin ko ang pinakamarahas na pwedeng mangyari sa mga kabataan ay yung hindi masolusyonan yung matinding kagutuman, no? At kahirapan. Ayon sa DSWD, mapapabilis umano ang pagsugpo sa tumataas na bilang ng iba't ibang uri ng pang-aabuso sa bansa kapag inumpisahan ang pagpapalakas sa mga programa sa mga komunidad. Hindi lamang umano ito laban ng kagawaran, kundi maging ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maisalba ang buhay at maihanda ang mga kabataan para sa maayos na kinabukasan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang 2,430 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Anti-evangelism law ipatutupad na sa July 20 sa Russia. Phoenix Suns point guard Brandon ay tumating sa ating bansa para paunlakan ang pagsisimula ng NBA Fit Week. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita.
Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ang temperatura natin sa maghapon at may mga nangyari ding mga pag-ulan? Balikan natin mamaya ang report na yan ni Ray Pelayo. Samantala, sa ibang balita, bumaba ang nagaganap na krimen sa Metro Manila simula July 2015 hanggang July 2016 batay sa tala ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Base sa crime trend ng National Capital Region Police Office, bumaba ang bilang ng krimen sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, ito ay kinabibilangan ng murder, homicide, robbery, theft, kabilang ang pagnanakaw ng motor vehicle at motorcycle at physical injury. Noong second semester ng 2015 o July to December 2015, nasa 77 lamang ang daily average. Bumaba ito sa 59 noong first semester ng 2016 o January to June, habang nasa 52 na lamang ito noong July 1 to 15, 2016, pag-upo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Tama yung sinabi ng ating Chief PNP na bumaba yung ating street crimes. These are all considered street crimes kasi nangyayari sa streets. Ito ang epekto ng ating kampanya laban sa droga because most of the street crimes are related sa illegal drugs. Kapansin-pansin naman ang pagtaas ng kaso ng murder at homicide. Sa homicide, noong second semester ng 2015, nag-a-average lamang ito ng isa araw-araw. Isa rin noong first semester ng 2016 at tumaas sa dalawa noong July 1 to 15 kasunod ng pag-upo sa pwesto ng bagong administrasyon. Sa murder, noong second semester ng 2015, nasa 3 lamang ang average daily. 2 noong first semester ng 2016 at 4 noong July 1 to 15. Paliwanag ng pinuno ng NCRPO, epekto ito ng mga natatagpuang patay. Well, yung murder natin na homicide medyo tumaas. It's because of the incidents nga doon sa yung incidents of founded bodies natin sa lansangan. Base sa tala, simula July 1 umakyat na sa 70 ang napapatay sa Metro Manila sa mga legitimate police drug operations. 18,749 naman ang mga sumukong drug personalities at 37 naman ang natatagpuang biktima ng summary execution na patuloy pa aniya nilang iniimbestigahan kung sino ang may kagagawan. Bagamat aminadong 92% ng 1,706 na barangay ang apektado ng illegal na droga sa Metro Manila, tiwala naman silang malulutas ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan dahil sa tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal drugs. Tinitiyak din nilang hindi lalabag ang mga pulis sa karapatang pangtao dahil isinasailalim din nila ang mga ito sa seminar sa pamumuno ni dating CHR Commissioner Wilhelm Soriano na nagtutungo sa bawat police station. Sa kabila ng mga napapatay sa mga drug operations, sinabi ng NCRPO na wala naman silang natatanggap na anumang reklamo o kaso laban sa mga pulis. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Balikan muna natin si Ray Pelayo para sa kanyang weather update. Ray, kamusta ang temperatura natin sa maghapon at may mga nangyari bang pangapag-ulan? Magandang gabi, ito ang Regit sa ating mga kasambahay. Medyo maalinsangan itong ating maghapon dito sa Metro Manila. Actually, umabot ng 34 degrees Celsius yung ating temperature sa may Science Garden sa Quezon City at sa Tugigaraw ay umabot ng 36. Medyo maalinsangan din yan. Pero yung Mindanao natin ay medyo makulimlim. Actually, kaninang bago man ng hali ay nag-issue ng heavy rainfall advisory ang Pag-asa sa ilang lugar dyan dahil dun sa mga pag-uulap na nakita sa lugar na yan, Tony Reg. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na tropical wave, yung nakaka-apekto ngayon dyan sa may area po ng Mindanao, nagdudulot ng makulimlim na lagay ng panahon dyan. Ang kaibahan po niyan ay wala po siyang sirkulasyon na gaya naman po ng isang
low pressure area pero nagdudulot po yan ng mga pag-ulan sa lugar na naapektuhan. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas mo ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon po ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog kagaya po ng na-experience din po natin kanina. Sa Science Garden sa Quezon City ay maaari pong pumalo sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 36 sa Tuguegarao, sa Baguio po 17 to 26 at sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, maaari pong makaranas ng light to moderate range yung Samar at Leyte area o yung Eastern Visayas at makulimlim po ang magiging papawirin dyan. Samantalang yung Cebu at buong Central Visayas and then yung Panay, Negros Island, makakaranas naman po dyan ng magandang lagay ng panahon. Meron lamang pong mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City, maaari pong pumalo ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, gayon din sa Metro Cebu at sa ilang bahagi pa ng Visayas. Ang area naman po ng Mindanao, makakaranas naman po ng makulimlim na lagay ng panahon dahil nga po dyan sa tropical wave. Meron po dyan mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na maranasan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, 34 sa Metro Davao, gayon din po sa may area ng Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:36 a.m. atin ang pong sunset, 6:28 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Inaprubahan ni Russian President Vladimir Putin ang anti-terrorism law na mahigpit ding nagbabawal sa pagdaraos ng missionary activity sa mga pampublikong lugar. Ito ang balita ni Rose Shane Santiago. Sa kabila ng mga protesta at pakiusap ng mga religious communities at human rights advocates ay nilagdaanan ni Russian President Vladimir Putin ang mahigpit na batas ukol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Simula July 20 ay ipatutupad na ang Yarovaya Law o Anti-Terrorism Law na naglalayong magpatupad ng mas mahigpit na seguridad laban sa terorismo. Subalit mas naging controversial ito dahil sa anti-evangelism provision nito. Sa ilalim ng naturang batas, ipinagbabawal ang pagbanggit at anumang pag-uusap tungkol sa Diyos sa labas ng gusali ng anumang kongregasyon. Bawal ang pagbabasa ng Biblia o pananalangin o anumang pagmimisyon sa bahay-bahay o saan man kung walang permit. Bawal din ang anumang online church gathering, imbitasyon gamit ang social media na may kinalaman sa Ebanghelyo. Hinihikayat ng Russian government ang lahat ng kanilang mamamayan na isumbong sa kinauukulan ang ganitong mga pagtitipon. Sino mang individual na lalabag ay pagmumultahin ng $780 o mahigit 36,500 pesos habang $15,500 naman o mahigit 725,800 pesos naman kung organisasyon kasabay ng deportasyon. Dahil dito, nangangamba ang ating mga kababayan sa kanilang magiging kalagayan, lalo na ang kanilang kalayaang pang-espiritual. Sobra po akong nalungkot nung mabasa ko po yung balita na yan. Kasi nga po, di ba po, pag nandito po tayo sa ibang bansa, Diyos lang naman po ang nilalapitan natin pag may problema tayo. Samantala, tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa Russia na pag-aaralan ng opisyal na bersyon ng batas kapag formal na itong nailabas. Makikipag-ugnayan din ang Embahada sa mga kinauukulan at mga eksperto upang lubusang maintindihan at mapahalagahan ang nilalaman ng nasabing batas. Ang naturang batas ay inihahalin tulad na marami sa nangyaring paggigipit at paninikil sa kalayaang magpahayag pangreliyon noong panahon ng Soviet Communist era noong 1929. Roshane Santiago, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Isang babae ang inaresto ng Oklahoma Police dahil sa panggugulo sa harap ng gate ng US Air National Guard Base. Samantala, isang teenager ang napatay ng mga otoridad sa Germany nang atakihin nito ang mga pasahero gamit ang isang palakol. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Germany,
Isang lalaki ang walang habas na umatake sa loob ng tren gamit ang isang palakol sa Bavaria sa Southern Germany. Napatay ng pulisya ang 17 taong gulang na suspect na Afghan national habang tumatakas. Maraming pasahero ang iniulat na nasugatan. Ang 3 rito ay nasa kritikal na kondisyon. Hindi pa batid ang motibo ng Afghan national sa pag-atake. Pansamantala munang isinara ang train line sa 2 lugar sa Bavaria. Sa Amerika, isang babae ang inaresto ng Oklahoma Police dahil sa panggugulo sa gate ng Oklahoma Air National Guard Base. Ayon sa mga otoridad, pinaikot-ikot ng babae ang kanyang kotse sa harapan ng base militar habang nagwawagayway ng puting bandera. Nagbanta pa umano ito na gagamitin ang dala nitong device sa loob ng sasakyan. Isinailalim sa mental health examination ang babae. Pansamantalang isinara ang buong base habang inaalam pa kung may pampasabog nga sa loob ng sasakyan ng babae. At sa North Korea, 3 ballistic missiles ang inilunsad ng North Korea ngayong umaga mula sa Gwangju. Ayon sa ulat, Scud missiles ang inilunsad ng Pyongyang sa layong 500 hanggang 600 kilometers patungong Sea of Japan. Pinaniniwalaang ang muling pagsasagawa ng missile launch ng North Korea ay may kaugnayan sa desisyon ng Amerika at South Korea na magpadala ng Terminal High Altitude Area Defense System sa Korean Peninsula. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Maaari nang makapag-aral ng libre sa binuksang farm school sa Bulacan ang mga mangingisda at magsasakang nais mapalawak ang kanilang kaalaman sa agrikultura. Ito ang balita ni Nestor Torres. May mapapasukan ng paaralan ang mga mangingisda at magsasaka na nais matuto ng iba pang paraan upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Sa binuksang farm school sa San Jose del Monte, Bulacan, libreng makapag-aaral ng agricultural courses ang ating mga kababayan, gaya ng urban gardening, training on livestock at aquaculture. Katuwang sa proyekto ang TESDA na naglaan ng 500 million pesos halaga ng scholarship voucher para sa 45,000 mag-aaral. Tinutulungan tayo ng Villar Sipag, SM Foundation at saka yung mga agency ng DA like BAI, Bureau of Animal, ATI at saka BIFARB. Anybody who wants to learn, open. Walang pinipili. Usually 3 sessions kami a year. Sa darating na August 1 naman ay isa pang farm school ang bubuksan sa Duran Farm sa bayan ng San Ildefonso para sa ire-rehabilitate na drug users at pushers. Sa loob ng 2 buwan ay tuturuan sila ng agricultural crop, pagsasaka, pagtatanim ng gulay at paghahayupan upang makalimutan nila ang kanilang masamang bisyo. School, yung Duran Farms dito sa Bulacan, nagre-recruit na siya ng mga drug users para mag-aral sa kanyang farm school. Sa August 1 po, meron po tayong 75 na pwede po na maturuan na libre po tuition doon. At yun po ay sa pamagitan po ni Senator Villar na nagkaroon po ang Duran Farm ng TESDA Scholar. Suportado naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang proyekto na malaking tulong sa mga manggagawa. Dapat itong i-replicate itong ginagawa ni Senadora all over the country. This is a noteworthy project. Masaya nga ako dahil sa advocacy ni Senadora kanina nga sabi ko, I am happy that ang advocacy niya is agriculture and farming because ang Department of Agriculture actually needs champions in the legislative branches of government. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, alamin muna natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Magsasagawa ng elite basketball training sa bansa ang NBA Phoenix Sun point guard na si Brandon Knight. Ito ang balita ni Rina Villamor. Dumating na sa bansa ang Phoenix Suns point guard na si Brandon Knight para paunlakan ang pagsisimula ng NBA Fit Week. Ito ang ikatlong taon ng Gatorade NBA Fit Week na magsagawa ng elite training sa Pilipinas. Ayon sa 6'3" point guard, ito ang una niyang pagkakataon para makabisita sa bansa at siya ay natutuwa na maging parte ng Gatorade NBA Fit Week.
Dagdag ni Brandon, hindi lang skills ang kanyang ituturo kundi ang tamang pagkain at tamang oras ng pagtulog para mapanatili ang malusog na pamumuhay. And like I said, for me, it's just sharing my experiences and letting them ask questions and letting them know what it takes to not just be an NBA athlete, but to just know what it takes to maintain a healthy lifestyle in general as a human being. Nakasama ni Brandon Knight sina PBA coach Nick Velasco at Sudan Daniel sa event na ginanap sa Marriott Hotel, kung saan inimbitahan pa niya ang miyembro ng media na makasama ng mga bata sa pagsasagawa ng iba't ibang basketball drills. Nandito rin sa Pilipinas ang dating NBA Slam Dunk champion na si D. Brown para magsagawa naman ng exclusive coaches session para sa mga professional at collegiate coaches. Ang NBA Fit Week ay nagsimula pa noong Lunes, July 18 at matatapos ngayong Biyernes. Rina Villamor, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nagsama-sama ang mga magagaling na wrestlers sa World Wrestlers Convention na idinaos sa Japan. Samantala nagwagi ang Germany sa speed cubing contest sa Prague. Ito ang balita ni Marge Navarro. Itinanghal na kampiyon sa 7th Rubik's European Championship ang Germany sa speed cubing contest na ginanap sa Prague. Itinanghal na kampiyon si Philip Weyer na binuo ang Rubik's Cube sa loob lamang ng 7.88 seconds. Umaabot sa 500 ang lumahok sa kompetisyon. 18 ang pinaglaban ng categories kabilang na ang naka-blindfold at gamit ang paa sa pag-solve ng cube. Mahigit 600 runners naman mula sa 28 bansa ang nagpaunahan sa isang kakaibang track sa Germany. Sa halip na tuwid na track, tinahak ng mga runner ang isang ski jump slope na may taas na 140 meters. Itinanghal na kampiyon sa men's race ang Turkish runner na si Ahmet Arslan na naabot ang finish line sa loob ng 3 minutes at 40 seconds. Nagwagi rin ang Turkish runner na si Jasmine Khan sa women's category na naabot ang finish line sa loob ng 4 minutes at 41 seconds. Nagtipon-tipon naman sa isang convention sa Tokyo ang pinakamagagaling mag-whistle o sumipol sa buong mundo. 50 participants mula sa 6 na bansang Japan, India, Australia, Korea, Amerika at Venezuela ang nagpakita ng kanilang husay sa pagsipol. Ilan sa mga participants ay gumamit pa ng instrumento habang sumisipol. Pipili ang mga participant ng classical o pop tune na kanilang tutugtugin sa pamamagitan ng pagsipol na tatagal ng 5 minuto. So it was the first opportunity for me to come here and perform. So just as out of curiosity and have a good feel of it, I come to Japan. Ayon sa mga organizer, target nila na isagawa ang kompetisyon kada taon. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.